unforgivable yun na paano mo napalusot yung 6.4 billion pesos shabu shipment at pero clear, pre-promote pa. Binigyan ng gantimpala yung ano. So nakikita niyo yung pattern. Pagka gumagawa ka ng mga trabaho sa kanya, gagantimpalaan ka. No? Kagaya ng ginawa dito kay Wilkins Villanueva, kay Garma, at ito dito sa prosecutor na to. Next. Pulong Duterte. Sige, please. Nasabi ko rin po sa Vera Files interview na involved din sa smuggling. Itong si Congressman Pulong Duterte. Pakitali nga po ito. Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. So pumayag ako and then kinausap ko si Customs Collector Attorney Bangkoy, Attorney Edward Iboco, ang assistant, and then yung chief ng assessment na si Attorney Valdez. In fact, every week nag-deliver ako ng pira sa kanila. To si Attorney Bangkoy as collector 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Iboco 1 to 2 million per week, depende yan sa arrival ng mga container van ni Paulo Duterte. Mag-withdraw po kami ni Max Rico ng pera every Friday po ito sa tatlong bangko. Number 1, BDO. Number 2, Swiss Bank. And number 3, Mindanao Network Bank. Ito po ang rule ko. Nag-export ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Sa tingin niyo po ba, tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po, hindi lang po Port of Davao. Nationwide na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung maririnig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga, hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito, kung hindi ito maimbestigahan. Nung kainitan ng pagkakasangkot mo dyan sa smuggling operations nitong mga Duterte, magkano inaabot nila sa iyo, Ginoong Lascana? Actually, inaalaw ni Pulong na mabigyan ako ng 50 to 75,000 pesos per week. Kasi ang trabaho ko is mag-export lang. Si Collector Bangkoy is 2 to 3, more or less, million peso. And then yung assistant niya, and then yung si Atty. Balis ng assessment, si Colonel Albano ng Customs Intelligence ng Davao. Nag-deliver kami ni Max Rico, more or less, mga 1 million peso per week ito every Friday, kasama yung kanyang secretary na si Ma'am Yunis. At hindi lang yan. Binibigyan ko rin si Colonel Kapuyan, nag-isa. Kasama ko ako nag-export ng Mark na 500,000 pesos more or less per week. And then tumatog de la Rosa na ako mismo nagbibigay ng 50,000 peso per week. Depende sa arrival ng mga containers, pati si Royina, Calma, na si Mike Swick po ang nagbibigay dito. Kay Pulong Duterte is pinadeliver sa akin ni Mike. Sometimes during Saturday morning na meron siyang share na I think, kung hindi ko nagkamali, mga 150,000 or more. So 350,000 per week lang ang kang Pulong. Pero I doubt it that it is true. But ako nag-deliver sa kanya per week. Mr. Lascana, meron po kayong mga binanggit na pangalan na mukhang hindi po pamilyar sa amin. Ano po ba sila? Mga pulis, militar, negosyante, or mga criminal syndicates po? Yeah. Military, si Colonel Kapuyan, isang colonel ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Si Bato de la Rosa naman na siyang Chief of Police ng Davao City at the time. At si Royal Agarman naman ay siyang Chief of Police ng Santa Ana Police Station and Saksa Police Station kung saan na meron siyang jurisdictional operation sa Port of Davao. Yan po pagka-recall ko. So dito po, dinitalye ni Mr. Las Cañas yung role niya as the insider dun sa smuggling operations ni Pulong. Siya yung naghahatid ng mga mga payola nila dun sa iba't ibang officials ng customs ng Port of Davao at pinangalanan niya, no? These are verifiable information. Makikita nyo yung spontaneity niya at yung knowledge niya dun sa operations talaga. So makikita mo na talagang siya yung gumagawa. Tapos lumalabas dito si Pulong, nagbibigay siya ng payola dun sa mga critical officials ng Port of Davao, pero at the same time since siya yung smuggling king dun sa Port of Davao, meron din siyang tarang nakukuha from the other players. So dalawang ways yung pagkita niya dun sa mga kontrabandong pinapasok niya plus yung tara na binibigay sa kanya from the other smugglers. So yun, Mr. Chairman, yung mga pangalan doon that can easily be verified. At itong na-mention niya na si Colonel Kapuyan na binibigyan niya na taga-ISAP din, eventually lumabas ito dito sa 6.4 billion pesos shabu shipment na ang code name niya ay Big Brother, no? So naka-engage siya nito ni Mr. Mark Taguba. So
ito na, may pinanggagalingan sila. Nagsimula sila sa Davao and nung naging presidente si Duterte, dito na sa buong Pilipinas. Next. Nasabi mo rin po sa So ito, ilang mga headlines kung saan talagang alam na, no? As early as I think this is 2016. Yan. Yan. Tapos ito, the Cerdapos of Davao. Cerdapos, ito yung sa Game of Thrones na smuggler, no? Na karakter. So siya yon. Next. Ayan, involvement in Davao smuggling operations in Davao. So ito naman from the Philippine Anti-Smuggling Group. Ayan, Presidential Anti-Smuggling Group. So smuggling activities in Davao City ni Paulo Duterte. So meron siyang kapartner itong Glenn Escandor. So meron siyang report, may mga pero siya na ganito. So next. Ito may NBI report din siya. Subject, alleged smuggling activities, intelligence report. So, ayan, sila pa rin, Glenn Escandor and Paulo Duterte, a big time syndicate that is engaged in smuggling activities. So, this, nung pa lang, hindi pa presidente si Duterte. Incidentally, itong mga dossier na ito, ang nagbigay sa akin ito ay si late Speaker Prospero Nograles, no? So yan, apparently, and binalidate namin ito, talagang meron siyang ganyan report. Next. Okay, sige, please. totoo rin po ba na membro daw ng Chinese triad po yung drug syndicate na international po yan. Itong si Congressman Pulong Duterte. Totoo po yan. Dahil nung personal kami nakausap, kinubaran ko siya sa lunch namin sa Mason kasi pumasok siya at gusto siya magpa-initiate. Part of the initiation yung kubaran ka. Nung nakita ko ang kanyang napakalaking tato, katulad sa tato ito ni Michael Yap. Then tinanong ko sa kanya bakit siya nagpatato. Sabi niya, bro, ako ay honorary member ng Samgor Triad Group. So paano niyo po ma-describe yung relationship nitong Charlie Tan at Sammy Uy, Michael Yang kay dating Pangulong Duterte? Ano po yung pagkakaugnayan nila? Pagkaalam ko nung nakabalik si Mayor Rodrigo Duterte noong 2001, palagi sila nag-meeting sa Hotel Elena. Itong mga triad na ito, kasama si Mayor Duterte, si Michael Yang, si Sammy Uy, si Charlie Tan. At minsan si Alan din nakikita ko yan. Yung Hotel Elena is very low profile place. Pero ito ang paborito talagang hangout ng mga ito sa Davao City. Nasa lanang Davao City dito nakalocate. So dito sa video na yan, na-mention Mr. Chairman ni Mr. Las Cañas na itong si Pulong, nakita niya yung tattoo nung nagkaroon ng initiation rights sa Mason at inadmit mismo ni ni si Pulong na ano nga siya, member siya ng Samgor Chinese Triad Group. Next. So ito po yung sa Senate investigation naman. Ngayon ako tinatanong akong ebidensya. Ang ebidensya to ng membership ng triad, yung patok mismo, meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, ay i-picture natin, tapos mapadala natin sa USDA, ito, tuloy na naman. No way. Oh, no. Ang chairman din I'm sorry. No way. Okay. So, magbilang niya, bakit? Wala naman yung tattoo na yan eh. Di ba? Ano naman yung ibibigay niya yung picture sa amin? We can ask the sergeant at arms to accompany kung ano na sa likod. Bibigyan natin yung picture sa USDA para malikod. Kung saan saksan ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tato lang natin dyan sa ano yan, tinagawa mo kung saan, you should not be afraid na mapapaid out dyan. Please go ahead. I already answered the question, Mr. Chair. So dito nakita natin back in 2017 kung paano niya talagang binabantayan yung tattoo na yan kasi hindi rin niya pwedeng mabura yan because
according sa mga traditions or rules ng Chinese triad, pag dinis-own mo sila, by doing that, hahantingin ka nila. So yan po. Next, please. Okay, punta naman tayo kay Mr. Michael Yang. So, dito po, no, taken from the Quadcom, yung testimony ni Mr. Jimmy Guban. So, Manscarpio, Pulong Duterte, Michael Yang. So, doon po sa 6.4 billion peso, Shabu, Paulo Duterte, Manscarpio, Charlie Tan, among others. So, next. Ito po yung report ni Colonel Asierto na nakita na natin. Next. So, dito po, ginawa niya ng diagram, link diagram. Itong si Michael Yang, kung paano siya na-involved dito sa drug cartel. At itong report na ito ay sinubmit sa iba't ibang officials ng Duterte administration, hoping itong si Colonel Asierto na na kumbaga matimbrihan si Duterte na baka hindi niya alam na drug lord itong close supporter niya, no? Nagbigay siya nito kina Secretary Guevara, Medialdea, kina Pidea Aquino, Bato de la Rosa. So lahat binigyan. Ngayon, ano ang reaction ni Duterte nung nalaman niya na may ganitong report? Next. So, ito nung 2018, meron siyang in-extend pa ni Duterte yung kontrata ni Michael Yang as economic advisor. Next. So, ito yung kanyang slide, backlist. Iyan yung kanyang official calling card, presidential economic advisor. So, itong report na ito, pinasa ito sa PIDEA head dati na si Director Aquino, pero nung nakaupo na itong si Director Wilkins Villanueva, wala ulit, tinanggal ulit ang pangalan. Kasi dapat, may report na hindi pwedeng parang malinis siya na citizen. Pero ginagawa ni Wilkins Villanueva yung kanyang role, which is to protect yung drug syndicate. Next. So ito naman si Nicanor Faildon, na customs official, ninong niya itong ninong nung anak niya, si Michael Yang, tsaka si Duterte. Parang it's a scene from The Godfather, literally. Kaya, ganun, labas-pasok yung kanyang operations. And from what I heard, kasi yung mga nagbabantay kay Faildon, mga dating tropa namin, si Faildon din ay isa sa mga taga-corner ng lupa kay kila Alice Guo at dun sa Pampanga. Next. So ito si Michael Yang, no? Talagang he has unrestricted access kay Duterte. Next. Yun naman si Alan Lim, no? Pag titignan mo yung picture na yan, ay talagang similar dun sa sinasabi nilang nagkaroon ng kaso sa Cavite. Pero pag tatanungin si Wilkins Villanueva, talagang hindi yan, no? So anyway, next. So ito na ngayon. Excuse me, Senator Trillanes, sorry, but please refrain from taunting or issuing statements that may insult our resource persons. It's just a reminder. I submit, Mr. Chairman.